ihanda na rin po natin ang ating mga Bibles para sa kanyang salita. At sabihin po natin sa ating lecture ngayon. God bless you, Brother Jasper. God bless you, Brother Jasper. Pagparang gabi po sa ating lahat. And hindi na po pagtatagal. Buksan po natin ating Biblia sa Luke chapter 19 verse 12 to 13 in King James Version. He said, "Therefore, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, Occupy till I come." Sabi naman po sa NIV version, "A man of noble birth went to a distant country to have himself appointed king and then to return. So he called his 10 servants and gave them 10 minas, but put this money to work," he said, "until I come back." Habang narinig ka, Sister Evelyn, na muna sa ating opening prayer. Let's bow our heads together. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, kalakasan, pinagaling mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, ikaw ang nagbigay ng protection sa amin at sila na makarating kami sa gawa nito pag-aaral ng mga salita. Nabasa na rin po yung mga salita, Panginoon, sa aming gitna at nakatayo na rin po mga ngalan sa Brother Jasper. I pray, Father, sa anointing ni God sa kanyang kalaman, ang gagaling sa iyo, Lord, para sa looban ng Panginoon, yan ang marinig po namin sa gabi ito, Lord, kausapin mo ang bawat isa at ilagat mo sa aming puso ang iyong mga salita at aming naiintindihan ng Espiritu at may kabuhay po namin, pumilos na patuloy at pumilos sa aming gitna at tulungan mo rin po kami, Panginoon, ang lahat ng kalutin at lagi namin pagkakalitan. Pagpalaan niyo po ang gawain nito at pag-aaral namin ng mga salita. In Jesus' name we pray, we say Amen. Amen. Praise. So, mga kapatid, maaari na po tayo ng pangkoko. And, so, pinamagatan ko po itong lecture na ito ng Until He Comes. Sa Tagalog is hanggang sa pagbabalik ng ating Diyos. So, mayroong marangal na lalaki na nagpuntas sa malayong bansa upang talaga ang kanyang sarili bilang hari at pagkatapos ay bumalik. Sa makatuwid, tinawag ng kanyang 10 tagapaglingkod at binigyan niya ang mga ito ng 10 mina at kanyang sinabi, ilagay ito sa trabaho. So, palaguin kumbaga mga kapatid. Hanggang sa bumalik ako, sabi ng mga kapatid. Bilang isang tagapaglingkod, responsibilidad nilang sundin o gawin kung ano inuutos sa kanila ng kanilang pinuno. At ganoon din sa ating mga kapatid, bilang anak ng ating Diyos, responsibilidad o dapat natin na sundin ang kanyang mga inuutos sa ating mga kapatid. But unfortunately mga kapatid, sa Luke chapter 19 verse 14, sabi niya doon, "But his subjects hated him and sent a delegation after him to say, we don't want this man to be our king." So ayaw daw ng mga mamamayan na maging kanilang hari ang tao iyon mga kapatid. However, he was made king and returned home. Sabi sa verse 15. Pagkatapos ay pinatawag ng kanyang mga tagapaglingkod na binigyan niya ng salapi upang malaman kung anong nangyari dun sa binigay ng salapi. Na nakabalik siya ng worthy in every small matter, the second came and said, "Sir, your mina has earned 5 more." His master answered, "You take charge of 5 cities." Then another servant came and said, "Sir, here's your mina. I have kept it laid away in a piece of cloth. I was afraid of you because you are a hard man. You take out what you did not put and reap what you did not sow." His master replied, "I will judge you by your own words, you wicked servant. You knew, did you, that I am a hard man, taking out what I did not put in and reaping what I did not sow? Why then didn't you put my money on deposit so that when I came back I could have collected it with interest?" Then he said to those standing by, "Take his mina away from him and give it to the one who has 10 minas." Tapos nagreklamo yung mga servants na sabi nila, "Sir," they said, "he already has 10. So, parang sa school lang mga kapatid kapag may recitation, gano'n. Kapag may mga nagre-recite, napaplasan sila mga kapatid. Tapos may mga nagre-reklamo naman na, bakit
papasan ulit siya, ang dami niya nang na-resign. Eh yung mga nagre-reklamo is hindi naman nag-resign or hindi naman sila nag-aral. Sabihin na natin mga kapatid. So parang ganun yung nangyari dito mga kapatid na hindi nila sinunod yung utos ng kanilang pinuno. Kaya kung sino yung mas mapagkakatiwalaan o kung sino yung sumusunod, siya ang pinagpapala mga kapatid. At ganoon din sa ating Panginoon mga kapatid. Kung palagi natin siya sinusunod, kung ano man yung na-expect natin ay mas greater pa sa ibibigay ng ating Panginoon. Sa last verse ng mga kapatid, he replied, I tell you that to everyone who has, more will be given. But as for the one who has nothing, even what they have will be taken away mga kapatid. So, balik tayo sa Luke chapter 19 verse 13. Sabi doon sa NIV, put this money to work. Yung last phrase, put this money to work, he said, until I come back. Sa King James Version naman is, occupy till I come. So, God called you and delivered you 10 pounds, and He said, occupy till I come. Occupy means to fill in space, get involved, take charge, lead, and lastly, to do something of what God's put in your mga kapatid. God gives you something to put into work, something to manage, share, hold on to, and keep on to until He comes. So, binigyan tayo ng Panginoon ng isang bagay na kung saan i-manage natin, ibabahagi natin, pangahawakan natin, at pagpapatuloy natin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Nais iparating o sabihin ng ating Panginoon sa oras na ito, na ikaw ay binigyan niya ng responsibilidad at ang tanging gagawin mo lang ay gawin ang parte mo bilang anak ng Diyos. So kung binigyan tayo ng Panginoon ng talento sa pag-awit, paggamit natin sa Panginoon hanggang sa pagbabalik niya. If God give you a tongue to speak, then do your part mga kapatid. Speak His good works and miracles sa mga tao mga kapatid. If God gives you a blessing, then do your part. Ibahagi natin yung mga pagpapalang binigay sa atin ng Panginoon hanggang sa pagbabalik niya. God gives us something to hold on to. Binigyan tayo ng Panginoon ng mga pangahawakan. Nandyan yung mga promises na. In Isaiah 41 verse 10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. So huwag tayong matakot dahil ang Panginoon ay nasa ating namin mga kapatid. So huwag din tayong madismaya na siya ang ating Panginoon mga kapatid. Dahil papalakasin na tayo at tutulungan na tayo mga kapatid. At pangahawakan natin yung mga kapatid. In Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Alam ko na marami tayong plano sa ating mga buhay, pero magtiwala tayo sa ating Panginoon na mas maganda yung plano niya para sa atin. Plans to prosper us mga kapatid at hindi tayo, and not to harm us mga kapatid. At higit sa lahat is plans to give you hope and a future mga kapatid. 1 Peter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Matthew 11:28, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sa tuwing nanghihina tayo mga kapatid, lumapit lang tayo sa Panginoon at pagpapahingan niya tayo sa piling niya. Deuteronomy 31 verse 8, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. So, binigyan tayo ng mga Panginoon ng kanyang mga pangako. Marami pa yun sa Biblia mga kapatid. At ang tanging gagawin lang natin ay panghawakan at pagkatiwalaan ng ating Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. We must keep our fire burning mga kapatid. So, occupy means also is keep on or keeping on. Keep on sharing His words mga kapatid. Keep hearing His words, keep on testifying His good works, keep on doing His will, keep obeying Him, keep on praising His name, keep on serving the Lord's kingdom, mga kapatid. The responsibility of an apostolic Christian is to occupy till He comes. Ang responsibilidad natin bilang isang Kristiyano ay dapat
mag-occupy hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Instead of saying na napapagod na tayo, sabihin natin sa Panginoon na hindi ako mapapagod hanggat hindi pa bumabalik. Instead of saying na matanda na tayo at hindi na tayo, may mga next generation na para magamit, we must say na gamitin mo pa ako, Panginoon, hanggang sa pagbabalik. Sabihin natin, here I am, Lord,